Leviticus 19, versikulo 28. Ingon dinhi, ayaw pagsamari ang inyong lawas tungod sa mga minatay, ug ayaw ninyo kini patiki. Ako ang Ginoo. So, klaro kay mga higala nga ang pagpatato o pagpatik sa imuhang kalawasan o bisan gani sa pagsamad-samad niini kanang magbagis-bagis ka na ginana. So, dili gid ni maayo. Gibawal sa Ginoo. Ingon man diri sa Leviticus, ayaw. Pag mingog ayaw, pasabot ng bawal. So, saon man ni ron nga na naman tay tatuan eh. Well, dili man tanan nga naay tato, wala na'y kaluwasan. Tunay kaluwasan. Siguro nagpatato kay wala kabalo, wala pa nakasabot sa pulong sa Ginoo. Pareha niyo. So karon pa na ako naklaro nga ang pagpatato bawal di ay. Ginadili din na sa Ginoo. Atong basahon sa English kung nabagi tato nga words diri sa Leviticus 19 verse 28. You shall not make any cuttings in your flesh for the dead, nor tattoo. Klaro kay mga igsoon. Any marks on you, I am the Lord. Wala kita mahimuan eh. Saan man ni naturon nga natatuan naman ta. Well, wala man na nagpasabot nga na nakay tato, dili na kamaluwas. Una na kay tato, ayon nga nakabalo na kaani, nakadungog na kaani karon nga bawal di ay. Ayon na pagpatato, ayon na pag-desire og patato. Kay na may uban nga na, di ba kaning tato maka-addict maning tato. Pag once nga matatuan ka, murag pangita nimo ang pain, murag ganahan na pud ka sa pain. Mo nang addict sila sa tato. Pero ingon nga Kristohanon, nakay kahadlok sa Ginoo. Kung gusto ka mo sunod sa Ginoo, nan sunda kini ang ihang maong pulong, ang ihang sugo. Pagmingon ang Dios nga ayaw, bawal na siya. Nga iban mga Kristohanon, imbis nga na Kristohanon nagpatato naman hinuon. Napoy uban, gisungog-sungog ang Ginoo. Kabalo ng ang Leviticus 19:28 nga ayaw pagpatato, patato hinuon sa ilahang kamot. Patato silang kamot. Na gisungog-sungog ang Ginoo, wa sila kahadlok. Kung mga higala, kung nakay kahadlok sa Ginoo, nan this is the time nga magbag-o ka. Ako nagmahay ko nga nganong nagpatato ko. Dili naman ni mausab. Ang tato dili na mausab. Once nga naampilit na sa imong lawas, di na mawala. Kay imo nang ipakuan, imo nang ipa-erase. Sakit kayo ang process, mahal, gastusan pa ka. And then at the same thing, imong gisamaran pud ang imong lawas, mura gyapon kag nagpatato. Kung unsa may tato nimo karon, that's it. Kung nakasabot ka nini maong pulong karon, ayon na pagdugangi ang tato. Sakto ra na imong tato, panghinulsol sa Ginoo, mga itagsuri nga saon man gyud nga wa man gyud nato ni natuyo. Karon pa may ko nakabalo nga ang tato, karon pa ko nalamdagan gyud og ayo nga ang tato bawal day na. Gahi ra ba kinig ulo ni mga ubang tao? Ngay lang gitag sorry. Dili na maayo. Nganong gibawal man sa Ginoo ang pagtato? Because ang atong lawas templo man gud ni sa Ginoo. Once nga ikaw nga Kristiyano ka, imo na kang Kristohanon, ang imong lawas gipalit na sa Ginoo. Gihinluan na ka. Dini ka dapat magpatato na. Kay kuanan balaan naman imong lawas. Templo naman ni ang atong lawas, templo naman. Atong basahon sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. Ingon diri, wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo nga nagpuyo diha kaninyo? Og ang gihatag sa Dios kaninyo? Dili kamo
ang tag-iya sa inyong kaugalingon kun dili ang Dios. Sa 20, gipalit na kamo niya. Busa, gamita ang iyong lawas alang sa himaya sa Dios. Na, imbis nga na Kristohanon nung ka, nagpatato-tato nung kagdaghan kayo. Nahigad, na mga verse. It doesn't matter kung unsa na pang Ginoo na imong tato. Basta maingog tato. Pag ingog ayaw kudliti, ayaw kudliti. Dili ta maginahigulong anuman. Kay templo nata sa Holy Spirit, kini atong lawas. Ato ni siyang gamiton ang atong lawas sa himaya sa Dios. Unsaon pagkahimaya sa Dios kung napuro tato na lang na imong lawas, lain kilang taon sa uban? Diba? So, sa mga igsoon, mga higala, mag-amping kita kanunay. Magbasa kita sa Biblia aron nga malamdagan ta kanunay. Amen.